Dumayo sa Ilocos Sur si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Dito kami mag-concentrate kasi alam mo, ang Mindanao is too far away to be a familiar figure in this part of the country. Kabilang sa mga ipinangako niya ang pag-require sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng transparency report nang tanungin kung maghahain ng kaso laban kay Vice President Jejomar Binay pag natapos na ang termino nito, hahayaan lang daw niya ang COA at Ombudsman sa trabaho nito. Kaugnay naman sa kaso ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, gusto niya raw madismiss na dahil masyado nang matagal. Wala namang aktibidad ngayon si Senadora Grace Poe. Pero sa gitna ng mga lumutang na espekulasyon na may hindi paborableng desisyon ng Korte Suprema base sa residency ni Poe, nilinaw ng kampo niya na wala pang ganyang desisyon at umaasa sila sa positibong desisyon. Sa March 8 pa ang susunod na pagdinig ng Korte Suprema tungkol dito. Sa top vote-rich province namang Cebu, nangampanya si Marojas. Ipinagmalaki niya sa grupo ng ilang seafarer na nangunguna ang Pilipinas sa source ng mga seaman at ikaapat naman sa shipbuilder sa buong mundo. Sinamahan din siya ni Pangulong Noynoy Aquino sa isang punto. At nang tanungin kaugnay sa pag-alis umano ng ibang miyembro sa Liberal Party, yung mga bumabaliktad, yung mga umaalis, baka talaga naman gusto nila yung baluktot na nakaraan. pinalutang naman ngayon ng Liberal Party ang pagkabahala sa mga ulat na nagtatrabaho raw para kay Vice President Binay si Virgilio Garciliano, ang dating Comelec Commissioner na nasangkot umano sa dayaan sa tinaguriang Hello Garci controversy noong eleksyon 2004. Bagay na pinabulaanan ni Binay. Mga kasinungalingan talaga yan. Kasi wala na, talo na yung mga yan. Kaya kung ano-ano na sinasabi. Sinabi niya yan sa Bulacan, ang probinsya ng kanyang misis. Ipinangako ni Binay ang pagsama ng healthcare services sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, gayon din ang dekalidad na edukasyon. Wala ring schedule ng kampanya ngayon si Senadora Miriam Defensor Santiago, bagamat ipinarating na magiging proactive ang kanyang administrasyon kaugnay sa issue ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ay sa gitna ng paglalagay umano ng China ng 5 barko sa Quirino Island na isa raw pagkabigo sa negosasyon sa gitna ng gumugulong na international arbitration. Ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi.